Biblikal ba na putulin ang isang tao sa iyong buhay? Malulugod ba ang Diyos na nagsasabing dapat kang mamuhay ng mapayapa kasama ng lahat ng tao kapag pinutol mo ang isang tao sa iyong buhay? Nais ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at hindi gustong makita kang maging mas mababa sa iyong sarili dahil lamang sa isang tao sa iyong buhay. Kapag hindi mo alam na kailangan mong huwag makipag-ugnayan sa isang tao, maaaring direktang itulak ka ng Diyos na gawin ito. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo ng mga palatandaan na kailangan na nilang umalis. Sa pamamagitan ng mga palatandaan, mauunawaan mo na gusto niyang bigyan mo sila ng espasyo, at sa halip ay tumuon sa pagpapaunlad ng iyong sarili. Sa video na ito, titingnan natin ang 5 senyales na sinasabi sa iyo ng Diyos na huwag makipag-ugnayan sa isang tao. Panoorin hanggang sa dulo para sa ilang bonus signs na makikita mo kapag gusto ng Diyos na huminto ka sa pakikipag-ugnayan sa isang tao. Mayroon ding taos-pusong panalangin sa dulo na tutulong sa iyo na makayanan ang emosyonal na nakakapagod ngunit kinakailangang gawain. Ngunit bago yon, isang paraan na maaari mong hikayatin kaming dalhin sa iyo ang higit pa sa salita ng Diyos ay sa pamamagitan ng pag-subscribe sa channel at pagpindot sa like button. Pagpalain ka ng Diyos habang ginagawa mo ito. Salamat po. Sign 1, ang relasyon ay hindi malusog o nakakalason. Sa totoo lang, ayaw ng Diyos na mag-isa ka, pero ayaw niya na nasa toxic na relasyon ka. Maraming mga tao ang pumasok sa mga relasyon na iniisip na ito ang pinakamahusay na desisyon ng kanilang buhay, na pagtanto lamang na sila ay pumasok sa isang hukay, isang roller coaster na walang lugar ng pahinga. Minsan ang puntong ito ng pagsasakatuparan ay maaaring kapag maraming pinsala ang nangyari sa kanila. Gayunpaman, sa palagay nila ay mas mabuti kaysa mag-isa at pagkatapos ay manatili sila. Kapag ikaw ay nasa isang nakakalason na relasyon, binubuksan ng Diyos ang iyong mga mata upang makita kung gaano ka-toxic ang relasyon upang tapusin mo ang relasyong iyon. Kapag ang isang relasyon ay nagpapahina sa iyo sa halip na palakasin ka, ilalabas ang pinakamasama sa iyo, pinatuyo ka, at pinipigilan ang iyong paglaki. Walang mas mahusay na paraan upang ilarawan ang isang hindi malusog o nakakalason na relasyon kaysa dito. Ang nakakalason na kapaligiran na ito ay nagdudulot ng pinsala sa iyo, at bago mo ito malaman, ikaw ay hanggang lieg at pakiramdam na ito ay isang krus na kailangan mong pasanin. Ang puntong sinabi sa iyo ng Diyos na huwag makipag-ugnayan sa kanila at lumaya ay kapag sinimulan mong makita ang relasyon kung ano talaga ito, na magugulo. Alam mong wala na ang buhay sa relasyon, at kahit ang Diyos ay hindi nalulugod sa iyong koneksyon sa tao, dahil ito ay nagsasabi sa iyong relasyon sa Diyos. Sa puntong ito, kailangan mong piliin na gawin ang kalooban ng Diyos higit sa anupaman at maniwala na kung ano ang ibinubuhos ng banal na espiritu sa iyong puso tungkol sa relasyon ay mahalaga. Alamin na kailangan mo ng oras na malayo sa tao kaagad. Pangalawang tanda, mayroon kang patuloy na damdamin ng pagkabalisa o stress. Ang iyong relasyon sa iba ay dapat magbigay sa iyo ng kasiyahan at kagalakan at magpapagaan sa iyong pakiramdam. Naman, hindi ka dapat kumpletuhin, ngunit dapat itong maging isang kamangha-manghang bahagi ng iyong buhay na nagbibigay sa iyo ng kagalakan na higit sa kung ano ang maaari mong ipaliwanag. Gayunpaman, maraming mga tao ang nasa mga relasyon kung saan sila ay tumatakbo sa kanilang huling hibla ng dugo. Sila ay pagod, pilit at pagod. Ito ay mula sa isang salungatan patungo sa isa pa, ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang pasayahin ang taong ito, lumakad sa mga balat ng itlog sa kanilang paligid, humarap sa lahat ng anyo ng pang-aabuso at kawalang galang, lahat sa ngalan ng pag-ibig. Ang patuloy na paghagupit at problemang ito sa wakas ay humahantong sa pagkabalisa at stress. Madali kang mapagod at nakaupo ka lang sa iyong kama, sawa ka na at hindi na inaabangan ng buhay. Ngunit tumatalon ka sa tuwing tumatawag ang taong ito. Sinusubukan mong tapusin ito sa kanila, ngunit sa paanuman ay natagpuan mo ang iyong sarili na kasama sila, o hindi ka man lang nakakuha ng lakas ng loob na tapusin ito. Patuloy kang naghihintay sa perpektong oras na tila hindi darating. Kapag ipinaalam sa iyo ng banal na espiritu ang dami ng stress na iyong pinagdadaanan,
lahat sa ngalan ng pagiging nasa isang relasyon. Hinahayaan ka nitong makita sa pamamagitan ng mga banal na kasulatan na ang lahat mula sa Diyos ay mabuti at perpekto, nang hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Narito ang sinasabi ng Biblia sa Santiago 1:17, ang bawat mabuti at sakdal na kaloob ay mula sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng makalangit na mga liwanag, na hindi nagbabago tulad ng paglilipat ng mga anino. Hindi lang yan. Sa Kawikaan 10:22, ito ay nagsasabing, ang pagpapala ng Panginoon ay naghahatid ng kayamanan, na walang masakit na pagpapagal para dito. Kaya't kung ang relasyon ay mula sa Diyos, hindi ito dapat magdulot sa iyo ng labis na pagkapagod. Ang realization na ito ay nagpapaalam sa iyo na gusto ng Diyos na gawin mo ang marangal na bagay na piliin ang iyong sarili, ang iyong mental na kalusugan, katatagan, at kagalingan sa anumang relasyon na magpapababa sa iyo sa kung sino ang nararapat. 3 tanda, nakakaranas ka ng emosyonal o pisikal na pinsala. Kapag ikaw ay nasa isang relasyon kung saan ikaw ay hindi iginagalang at iniinsulto at nawala ang iyong sarili, ikaw ay wala kung saan nais ng Diyos na marating mo. Kapag wala ka sa nais ng Diyos na marating mo, ang pinakamahusay na desisyon ay palaging umalis. Noong ang mga Israelita ay nasa Ehipto na nagtitiis ng isang nakakalason na relasyon na nagdudulot sa kanila ng emosyonal at pisikal na pinsala, sinabi ng Diyos, nakita ko ang paghihirap ng aking bayan at narinig ko ang kanilang mga daing. Dahil doon, nagpadala siya ng isang tagapagligtas upang iligtas sila. Nakita na ng Diyos ang iyong mga luha, sakit, at dalamhati. Nais niyang wakasan ang sakit para masiyahan ka sa pahinga, kaya sinabi niya sa iyo na humiwalay sa taong iyon. Sinasabi sa iyo ng Diyos na hindi ka niya nilikha para maging laruan o puppet ng isang tao. Nilikha ka niya para sa kanyang kaluwalhatian. Tanungin ang iyong sarili, habang ikaw ay inaabuso, kinukutya, at inaapi, ito ba ay lumuluwalhati sa Diyos? Ipagmamalaki ba ng sinumang ama na ang kanilang anak ay hindi kayang panindigan ang kanilang sarili at ito ay isang bagay ng patuloy na pambubuli? Talagang hindi. Kaya ngayon alam mo na kung ano ang nararamdaman ng Diyos tungkol sa iyong kasalukuyang kalagayan. At iyan ang dahilan kung bakit ginagamit niya ang lahat ng paraan para iring ang kampana, magpatunog ng alarma, at sumigaw sa iyo. Kailangan mong huwag makipag-ugnayan sa taong iyon at bigyan ang iyong sarili ng puwang sa paghinga upang mahalin ng maayos. Kapag napansin mo ang emosyonal at pisikal na pinsala at pagnanais, mas mabuti. Iyon ang alarma ng pagliligtas. Huwag pansinin ito. Ang mga palatandaang ito ba ay naglilingkod sa iyo? Patuloy na manood habang inilalahad namin ang higit pang mga palatandaan na nagpapakita na ang Diyos ay nagsasabi sa iyo na huwag makipag-ugnayan sa sinuman. Ika-4 na palatandaan, nakakaranas ka ng pagkabalisa o kakulangan sa ginhawa tungkol sa relasyon. Ang isa pang paraan na ipinaalam sa iyo ng Diyos na kailangan mong huwag makipag-ugnayan sa isang tao ay kapag nagsimula kang makaranas ng kaguluhan tungkol sa relasyon. Maaaring hindi ito dahil sinasadya ka ng taong binibigyang diin o ginagawa ang anumang bagay na makakasakit sa iyo. Gayunpaman, kapag ipinagdarasal mo ang iyong relasyon, sigurado kang may mali. Maaaring hiniling mo sa banal na espiritu na magpakita sa iyo ng isang tanda kung sila nga. Habang nagdarasal ka, napansin mong nawawala ang iyong kapayapaan, at hindi ka na nakakaramdam ng panatag sa kanilang presensya, o kahit na nasasabik na makilala sila. Pakiramdam mo kailangan mo ng espasyo, at sinasakal ka nila. Iyan ang pahiwatig mula sa banal na espiritu upang ipaalam sa iyo na hindi mo kailangang makipag-ugnayan sa isang tao. Minsan, habang sinusuri mo muli ang iyong buhay, ang iyong relasyon sa Diyos, at iba pang mga relasyon, kapag napunta ka sa paksa ng relasyon na ito, nagsisimula kang matakot na parang may mangyayaring kakilakilabot. Maaaring hindi mo pa magawang ibalot ang iyong ulo sa paligid nito, ngunit sa video na ito, alam mong kumpirmasyon ito ng sinusubukang sabihin sa iyo ng banal na espiritu. Habang nag-aaral ng Biblia o tumatanggap pa nga ng makadiyos na payo mula sa makadiyos na mga tao, maaari mong muling isaalang-alang ang iyong kaugnayan sa taong ito. Kapag kinausap ka nila tungkol dito, nagsisimula kang maging mas may kamalayan at mapagbantay,
at nagsisimula kang mapansin ang mga kakaibang katangian sa taong ito. Ngunit nararamdaman mo pa rin na walang sapat na dahilan para hindi makipag-ugnayan sa kanila. Kaya naman, ang banal na espiritu ay tahasang binabaybay ito sa iyo sa pamamagitan ng discomfort o kahit na impresyon sa iyong puso. Ngayon alam mo na kung ano ang gagawin at hindi dapat mag-atubiling kumilos ng mabilis. 5 palatandaan, ikinonekta ka ng Diyos sa isang bagong tao para ma-let go mo ang nakaraan. Minsan, kapag ipinakita sa iyo ng Diyos na kailangan mong bitawan ang isang tao, inilalantad niya ang kanilang mga nakakalason na ugali at hindi kanya iniiwan sa gulo. May dadalhin siyang ibang tao sa iyong buhay upang tumbasan ang relasyon na malapit ng magwakas. Kailangan mo ng mas mabuting tratuhin ka para malaman mo na buong buhay mo ay tinatrato ka ng masama. Maaring matagal na kayong magkarelasyon, kaya nagdilim na ang inyong pangunawa. Kapag ang iba na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo ay tunay na nagtuturo na ang taong ito ay hindi sapat para sa iyo, itinuturing mo silang nagsiselos at ayaw kung ano ang pinakamabuti para sa iyo. Gayunpaman, inalis ng Diyos ang tabing na yon sa iyong mga mata kapag ikinonekta ka niya sa isang bagong tao. Tinatrato ka ng taong ito ng may labis na biyaya, pagmamahal, at paggalang na hindi mo pinaniniwala ang umiiral. Ang kanilang presensya ay nagsisimulang magpapahina sa iyong determinasyon na manatili sa nakakalason na relasyon, at handa kang hawakan ang kanilang mga kamay upang tulungan kang umalis sa nakaraang relasyon na nakakasakit sa iyo. Alam ng Diyos kung ano ang pinakamabuti para sa iyo at alam kung ano ang kailangan mo. Habang patuloy kang pinanghahawakan ang nakaraan, nananatiling may kaugnayan sa iyong nang-aabuso, marahil dahil masyado kang umaasa sa kanila na hindi mo nakikita ang iyong buhay sa labas ng mga ito. Ang Diyos ay naghahanda ng isang mas mahusay para sa iyo. Ang pagtanggal sa iyo ng biglaan mula sa kanila ay maaaring tulad ng paghuhubad sa iyo sa kalye. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang bumabalik sa kanilang mga nang-aabuso, dahil ang mga nagsisikap na palayasin sila ay hindi naglalapat ng karunungan. Kaya naman ginagamit ng Diyos ang diskarteng ito. Isa sa ayos ng Diyos ang bagong taong ito. Ang kanilang presensya ay magbubukas ng iyong mga mata, gagana sa iyong mindset, at unti-unti, magnanais kang lumabas ng walang sinumang humihikayat o nagpapayo sa iyo. Lumayo ka sa nakakalason na relasyon at yakapin ang bagong buhay na inilaan ng Diyos para sa iyo sa pamamagitan ng mga bagong taong dinala niya sa iyong buhay. Ang isa pang senyales na magpapaalam sa iyo na gusto ng Diyos na huwag kang makipag-ugnayan sa isang tao ay ang natuklasan mo na gusto mo silang makasama, ngunit ayaw nilang makasama ka. Sa una, maaaring naniniwala ka na gusto ka nila hanggat gusto mo sila. Iniaalay mo ang lahat sa pagmamahal sa kanila, paggawa ng mga sakripisyo para sa kanila, pagpunta sa buwan, at kahit nabaliin ang isang binti upang bigyan sila ng ngiti. Habang pinagdadaanan mo ang lahat ng ito, nakaupo sila doon ng walang labis na pagsisikap gaya ng dati upang pasayahin ka. Magsisimula kang pakiramdam na itinutulak mo ang iyong sarili sa kanila. Masyado silang abala at hindi available kapag kailangan, ngunit palagi kang available. Nakikita mo, maaaring hindi mo alam na nagawa mo na ang lahat ng pagbibigay at pagmamahal sa relasyon nang walang katumbas na pagsisikap sa kanilang bahagi. Dahil dito, ang relasyon ay magiging draining at unfulfilling, hindi kung ano ang gusto ng Diyos. Makikita mo ang iyong sarili bilang hindi sapat at madarama mo ang pangangailangan na gumawa ng higit pa upang ipakita sa kanila na mahal mo sila. Gayunpaman, ang katotohanan ay ayaw kanilang makasama. Ngunit alam mo ba ang pinaka-nakakagulat na bahagi? Ayaw nilang mawala ang mga benepisyong nakukuha nila sa buhay mo. Kaya nananatili sila, ngunit sa katotohanan, wala sila doon. Kaya pala parang nasa isang pader ka. Kinakausap mo ang iyong sarili, gumugol ng oras sa iyong sarili, at nagbibigay, ngunit parang nagbuhos ng tubig sa isang basket. Dumarating ang Diyos upang iligtas ka sa pamamagitan ng pagpapamalas nito sa iyo. Binuksan niya ang iyong mga mata sa katotohanan na hindi dapat ganito ang pag-ibig at karapat-dapat ka gaya ng pagbibigay mo. Nagsisimula kang makita ang mga puwang sa iyong relasyon sa kanila kumpara sa kung paano dapat ang isang normal na relasyon.
Pagkatapos ay magsisimula kang makipag-usap sa kanila tungkol dito. Kapag kinausap mo sila tungkol dito, mapapansin mong itinutulak nila ito pabalik sa iyo, na sinasabing hindi nila hiniling sa iyo na gawin mo ang lahat ng ginawa mo para sa kanila noong una. Pinaparamdam nila sa iyo yung cling na nasa mukha lang at walang buhay. Gayunpaman, maaari itong maging masakit, lalo na kung mahal mo at gusto mo silang makasama. Kapag ginawa ng Diyos na makita mo ito, gusto niyang gawin mo ang matapang na hakbang at putulin sila. Gusto niyang ganap mong harangan ang mga ito para makapag-focus ka sa iyong sarili, sa iyong buhay, at sa iyong layunin, at makabuo ng makabuluhang koneksyon sa iba na mahalaga. Isa pang senyales na mapapansin mo kapag gusto ng Diyos na huwag kang makipag-ugnayan sa isang tao ay emotionally moved on na sila sa iyo, pero hindi ka pa nakaka-move on sa kanila. Tulad ng naunang palatandaan, matutuklasan mong ginagawa mo ang lahat ng mapagmahal at mapagmalasakit na mga bagay. Kung hindi ka tumawag, maaari kang pumunta ng mga araw na hindi nagsasalita sa isa't isa. Kapag tumatawag ka, bihira nilang sagutin o ibalik ang iyong mga tawag. Itinutulak ka nila sa isang tabi at umaabot lamang kapag gusto nilang gawin mo ang kanilang pagbid. Ang mga taong ito ay maaaring magsimula bilang emosyonal na namuhunan sa relasyon tulad mo. Sa kahabaan ng linya, nakahanap sila ng iba o hindi na interesado. Imbes na lumayo sa inyo para pareho kayong magkahiwalay, nananatili sila pero malayo ang puso nila. Ang makasama ang isang taong naka-move on na sa iyo ay maaaring maging mahirap, nakakatakot, at nakakasakit. Iniligtas ka ng Diyos mula sa kabuluhan sa pamamagitan ng pagpapakita sa iyo na wala na sila doon sa iyo. Pagkatapos ay inuudyukan ka ng Diyos na lumayo rin sa relasyon. Mapapansin mo rin na ginagamit ka ng taong ito at walang malalim na interes sa iyo. Sila ay nagmamalasakit hanggat ginagawa mo ang kanilang pagbid, gumawa ng kanilang mga pagkain, takpan ang kanilang shift sa trabaho, tumulong sa kanilang sulat, o gumawa ng iba pang mga bagay para sa kanila. Iyon lang ang nakikita nila sa iyo bilang isang walang bayad na katulong na nandyan para gawin ang anumang gusto nila. Habang iniisip mong nahanap mo na ang pinakamahusay na tao, hindi mo malalaman na hindi nila nakikita ang totoong ikaw. Ang nakikita lang nila ay ang laruang ginugulo nila. Huwag magtaka na ang mga taong ito ay napakahusay sa mga salita na maiisip mo rin na mahal ka nila. Alam nila kung paano sabihin ang gusto mong marinig habang sinisipsip ka ng tuyo. Ito ang mga taong kailangan mong putulin at magkaroon ng panibagong simula, isang malinis na talaan sa pamamagitan ng unang pagmamahal sa iyong sarili at pagbibigay ng higit na pansin sa iyong mga pangangailangan at mental na kalagayan. Hindi tama ang pakikitungo sa iyo ng mga taong ito, at hindi mo na kailangang mag-abala pang sabihin sa kanila kung paano mo gustong tratuhin kanila dahil hindi sila nagsisisi. Dahil hindi sila tunay na nagmamalasakit sa iyo, ang mga salita tungkol sa kung ano ang gusto mo at kung paano mo gustong tratuhin ay hindi man lang pumapasok sa kanilang mga tainga. Sasaktan ka nila ng 1 bilyong beses. Alam mo ba kung saan ito lumalala? Ipaparamdam nila sa iyo na ikaw ang sanhi nito, na hindi kung sino sila. Isinisisi nila sa iyo ang kanilang mga pagsabog at pinasisigla ka sa paniniwalang hindi ka namumuhay ayon sa Biblia kapag hindi mo sila pinagbigyan. Dapat mong malaman na bilang anak ng Diyos, nais ng Diyos na mahalin mo ang iyong sarili. Sinasabi ng Biblia sa Marcos 12:31, ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Walang utos na higit pa sa mga ito. Ito ay isang utos para sa iyo na mahalin ang iyong sarili. Ikaw ay nilalang ng Diyos at Kanyang ipinahayag na larawan. Deserve mo munang mahalin ang sarili mo bago ka mahalin ng iba. Mahal mo man ang iyong sarili o hindi ay magpapakita sa mga relasyon na pinapayagan mo. Kung mahal mo ang sarili mo, malalaman mo kapag hindi maganda ang pakikitungo sa iyo ng isang tao at hindi mo ito paninindigan. Malalaman mo ang halaga mo at magiging buo na hindi ka na maghahanap ng taong kukumpleto sa iyo. Ang pagkakamali ng karamihan sa mga tao ay ang iniisip nila na dapat nilang mahanap ang layunin at katuparan sa isang tao. Ginagawa nilang sentro ng kanilang buhay ang isang tao at ibinibigay nila ang lahat sa taong ito.
Dahil sa napakalaking puwang sa kanilang puso na dapat punan ng pag-ibig ng Diyos at pagmamahal sa sarili, sinimulan nilang kunin ang anumang bagay mula sa sinuman upang magkaroon ng pakiramdam ng pag-aari at pagmamahal. Minamahal, walang lalaki o babae ang nakatakdang kumpletuhin ka. Hanggat ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay kumpleto sa Kanya. Ang iyong mga relasyon sa iba ay hindi sinadya upang ilabas ka sa paghihirap o kalungkutan. Kung ginagamit mo ang iyong mga relasyon upang matugunan ang isang mas malalim na agwat sa loob mo, hindi ka makakatakas na mahulog sa mga nakakalason na tao. Mahihirapan ka ring hindi makipag-ugnayan sa isang tao kapag hiniling sa iyo ng Diyos. Ang pagsasabi sa iyo ng Diyos na putulin ang isang tao ay para sa iyong kapakanan, para protektahan ka. Nakikita ng maraming tao ang mga nakakalason na ugali ng iba at iniisip nilang mababago nila ang mga ito. Tunay nga, may mga taong kayang magbago, ngunit hindi ikaw ang magpapabago sa kanila. Walang makakapagpabago sa ibang tao kung ang taong iyon ay ayaw magbago. Dapat gusto nilang baguhin ang kanilang sarili at ituloy ang kaalaman, disiplina, pananagutan, at lahat ng kailangan nilang baguhin bago sila magbago. Gayunpaman, kung gagampanan mo ang tungkulin ng tagapagligtas at nais mong maging isa na magbabago sa kanila, pagkatapos ay nag-sign up ka para sa isang buhay na walang katapusang mga paghihirap. May mga pagmamalabis na maaari mong harapin na sinasabi ng Biblia na dapat mong tiisin ang isa't isa. Gayunpaman, ang pakikisama sa isa't isa ay hindi nakapipinsala sa iyo. Nais ng Diyos na matuto kang magtakda ng mga hangganan upang protektahan ang iyong sarili. Hindi ka dapat maging sobrang attached sa isang tao na hindi ka mabubuhay kung wala sila. Maaaring hindi man lang nagkakamali ang isang tao, ngunit kapag ginawa mo silang lahat-lahat, nakaupo sila sa trono ng Diyos sa iyong buhay. Maaaring hilingin sa iyo ng Diyos na tanggalin ang taong iyon. Ito ay tulad ng kahilingan ng Diyos kay Abraham noong hiniling niya sa kanya na ialay si Isaac. Alam ng Diyos na mahal ni Abraham si Isaac at isinama pa yon sa kanyang pahayag. Gayunpaman, hiniling niya na ipakita ni Abraham ang kanyang debosyon. Kung hihilingin sa iyo ng Diyos na huwag makipag-ugnayan sa isang tao at hindi mo ito magagawa, babalik ka sa taong iyon nang hindi ka pinahihintulutan ng Diyos at mas lalo kang malalagay sa gulo. Kailangan mo munang magtrabaho sa iyong puso. Itakda ang iyong mga prioridad upang parangalan ang Diyos. Magbabad sa pag-ibig ng Diyos. Gumugol ng oras upang makilala ang iyong sarili at mahalin ang iyong sarili. Kapag ginawa mo ito, magiging handa kang ilayo ang iyong sarili sa mga nais ng Diyos na iwasan mo habang nakatuon sa ibang mga bagay. Hindi mo mararamdaman na tapos na ang buhay mo dahil lang sa pag-iwas mo sa isang tao. May mga taong dumarating sa buhay mo at sa simula pa lang, hindi sila dapat naroroon. Gayunpaman, ito man ay sa pamamagitan ng kamangmangan, kawalang ingat, o anumang dahilan, makikita mo ang iyong sarili na malalim na konektado sa kanila. Sa pamamagitan ng video na ito, nakita mo na kailangan mong sundin ang banal na espiritu at hayaan silang umalis ng totoo. Pagkatapos ay kailangan mong gawin ito. Habang nandoon, alamin na baka masama ang pakiramdam mo. Maaaring ipadama nila sa iyo ang kasuklam-suklam, malupit, makasarili, at hinahamon pa nga ang iyong relasyon sa Diyos dahil lang sa nagtakda ka ng mga hangganan sa kanila. Huwag makipag-ugnayan sa kanila at huwag tumugon kapag nakipag-ugnayan sila sa iyo. Sinasabi ng Biblia sa Efeso 5:7, kaya't huwag kayong makisama sa kanila. Ang isa pang pagsasalin ay nagsasabing walang kinalaman sa kanila. Alam mong sinusuportahan ka ng Diyos sa pamamagitan ng pagputol sa kanila, kaya huwag mong hayaang madamay ka sa pagkakasala. Alamin na sila ay may karapatan sa anumang sasabihin nila, at nasa iyo na huwag hayaan itong makuha sa iyo. Mangyaring huwag magpigil dahil dito at patuloy na pamahalaan ang kanilang mga kalabisan. Hindi, ayaw ng Diyos na pamahalaan mo. Nais niya na mabuhay ka ng lubos. Kaya sabihin sa iyong sarili, isasabuhay ko ang aking buhay ng lubos, naglilingkod sa Diyos at tinatamasa ang pinakamahusay na buhay. Alamin na makukuha mo lamang ang pinakamahusay sa kalooban ng Diyos.
Hindi ka maaaring masuwayin na kumapit sa isang tao, at sa paanuman ay iniisip na sila ay mahimalang magiging pinakamahusay para sa'yo. Ngayon, hindi yon mangyayari. Sa palagay mo ba natuwa si Abraham nang magpasya siyang palayain si Lot? Hindi lubos. Dinala ni Abraham si Lot sa paglalakbay dahil pakiramdam niya ay may pananagutan siya sa kanya. Ang ama ni Lot, na kapatid ni Abraham, ay namatay, kaya nararapat lamang na alagaan siya ni Abraham. Gayunpaman, nang ang kanilang magkakasamang buhay ay hindi na paborable, si Abraham ay nagkaroon ng dalawang pagpipilian: ipagpatuloy ang labanan at manatiling limitado, o hayaan siyang umalis upang payagan silang dalawa na lumago. Pinili niya ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanyang sarili. Makikita mo na mahal pa rin niya si Lot mula sa kung paano siya nakipaglaban sa 4 na hari para iligtas si Lot at nanalangin ng wasakin ang Sodoma. Sa sobrang pagmamahal niya sa kanya, hindi niya hinayaang malagay sa alanganin ng pag-ibig na iyon ang kanyang buhay. Maaari mong mahalin sila ng tama, ngunit kailangan mong gawin ang matigas na desisyong ito upang payagan ang iyong sarili na lumago. Para sa ilan, ang panahon ng walang pakikipag-ugnayan ay maaaring panahon ng pagpapagaling, pakikipag-ugnayan muli sa Diyos, pag-aaral tungkol sa iyong sarili, at pag-unawa kung paano protektahan ang iyong sarili upang kapag nakipag-ugnayan ka muli sa kanila, hindi ka na patuloy na nasasaktan. Para sa iba, maaaring ito ay isang permanenteng estado. Nakikita mo sila paminsan-minsan, ngunit hindi na sila tinatanggap sa iyong intimate space. Ang katotohanan ay ipapakita sa iyo ng Diyos ang mga palatandaan na kailangan mong pumunta at huwag makipag-ugnayan sa isang tao. Maaari pa nga siyang makipag-usap sa iyo sa pamamagitan ng isang naririnig na boses, panaginip, at iba pang paraan na posible. Gayunpaman, kailangan mong alisin ang mga taong iyon sa iyong buhay. Ngunit hindi ka pipilitin ng Diyos. Binibigyan ka niya ng isang pagpipilian upang magpasya kung ano ang pinakamainam para sa iyo o ipagpatuloy ang pagpasan ng krus na hindi niya kailanman nilayon na pasanin mo. Kapag nagpasya kang gawin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang biyaya ay magagamit para sa iyo. Ang kanyang lakas ay ginawang perpekto sa iyong kahinaan, at siya ang gagawa sa iyong handa at magagawang gawin ang kanyang kalooban. Kaya sa sandaling itakda mo ang iyong puso na tumayo sa pagsunod, magkakaroon ka ng biyaya. At huwag kang mag-alala, hindi ka iiwan ng biyaya na nakabitin. Kapag nakatuon ka sa Diyos, layunin, at iba pang mahahalagang aspeto, ang iyong buhay ay unlad ng higit sa iyong imahinasyon. Kung sasabihin sa iyo ng Diyos na gawin mo ito, mahal ka niya at gustong protektahan ka. Huwag mong bilhin ang kasinungalingan ng dyablo na hindi ka makakahanap ng mas mahusay o mag-isa. Ang lahat ng iyon ay mga panlilinlang ng dyablo upang panatilihin kang nakagapos at pigilan ka sa pagiging lahat ng nilikha ng Diyos sa iyo. Magtiwala ng sapat sa Diyos upang sundin siya. Dadalhin niya ang pinakamahusay na mga tao sa iyong buhay. Ikokonekta ka niya sa mga relasyon sa tadhana na tutulong sa iyong lumago, gumaling, ilabas ang pinakamahusay sa iyo, at ganap na umakma sa iyo. Hindi mo mapanghawakan kung kanino sinasabi ng Diyos na bitawan mo at magkaroon ng bagong taong dadalhin niya para sa iyo. Kailangan mong magtiwala sa Kanya ng sapat para pumili. Ikaw ay mahalaga, anak ng Diyos. Huwag manatili kung saan hindi alam ang iyong halaga. Huwag hayaan ang iyong sarili na tratuhin na parang basura sa ngalan ng pagiging nasa isang relasyon sa isang tao o pagiging kaibigan sa kanila. Unawain ang iyong pagkakakilanlan kay Kristo at dalhin ang iyong sarili sa dignidad na iyon. Huwag pakiramdam na may gumagawa sa iyo ng isang pabor sa pamamagitan ng pagiging sa iyong buhay at nakarapat-dapat ka gayunpaman ay tinatrato kanila. Hindi, karapat-dapat ka lamang sa pinakamahusay dahil kamangha-mangha ka. Walang sinuman ang gumagawa sa iyo ng isang pabor sa pamamagitan ng pagiging sa iyong buhay. Isang pribilehiyo para sa kanila na makilala ka. Ikaw ay royalty at kailangan mong malaman yon. Kapag hindi ka tinatrato ng tama, itinakda mo ang mga hangganan at ipaalam sa kanila kung paano kanila dapat tratuhin. Tandaan, ang bola ay nasa iyong korte.
Ang Diyos ay nagpakita sa iyo ng mga palatandaan, sinabi sa iyo kung ano ang gagawin, at ginawa ang kanyang biyaya na magagamit para sa iyo. Ang tanong ay, gagawin mo ba ito? Manalangin tayo. Ama, lumalapit ako sa iyo ngayon na humihingi ng biyayang makita ang aking sarili kung paano mo ako nakikita. Hinihiling ko na tulungan mo akong maunawaan ang aking pagkakakilanlan sa iyo upang matrato ko ang aking sarili ng may kinakailangang pagpapahalaga at halaga. Kapag dinadala ko ang aking sarili sa bagay na ito, hindi ako yuyuko ng napakababa upang maging isang bagay ng pangungutya, o pang-aapi sa mga kamay ng sinuman. Dalangin ko na pagalingin mo ang aking puso mula sa mga epekto ng bawat trauma mula sa maling relasyon. Dalangin ko na buksan mo ang aking mga mata upang makita kung saan mali ang mga bagay at tulungan akong gumawa ng mga wastong hakbang upang protektahan ang aking sarili. Panginoon, alam ko na kung minsan ang isang tao ay maaaring hindi mukhang nakakapinsala, ngunit sa kaloob-looban, ang kanilang presensya ay nakakasakit sa aking buhay at pinipigilan akong umunlad, lumago, at maging lahat ng gusto mo sa akin. Susundin kita kapag hiniling mo sa akin na putulin ang taong ito. Magtitiwala ako sa iyo ng sapat upang sundin ang iyong kalooban at hangarin para sa aking buhay. Hindi ko hahayaan ang kapangyarihan ng mga emosyon na panatilihin akong nakagapos sa ilalim ng anumang emosyonal na pagkaalipin. Panginoon, tulungan mo akong maging sensitibo sa mga senyales na ipinapakita mo sa akin upang malaman ko kung kailan palayain ang ilang tao, anuman ang kaugnayan ko sa taong iyon. Naglakas loob akong gawin ang pinakamamabuti para sa akin, lahat dahil mahal mo ako at gusto mo ang pinakamahusay para sa akin. Tulungan mo akong matanggap ang iyong pag-ibig at huwag manirahan sa kung ano ang hindi para sa akin. Tulungan akong muling suriin ang aking buhay at mga relasyon, magtakda ng malusob na mga hangganan, at putulin ang bawat relasyon na hindi nakakatulong sa akin na lumago o maging isang mas mabuting tao. Tulungan akong mahalin ang aking sarili ng sapat upang makagawa ng mga tamang desisyon para isulong ang aking paglaki at pag-unlad. Isasaalang-alang ko ang iyong mga salita at mga pahiwatig na humiwalay sa mga taong ito. Pahahalagahan ko ang aking relasyon sa iyo at hindi ko hahayaang makagambala sa aking kapayapaan. Kapag nagdala ka ng mga bagong tao sa buhay ko, hindi ko hahayaan ang mga maling relasyon na hadlangan akong kumonekta sa mga kahanga-hangang taong ito na gusto mong makasama ko. Binitawan ko ang anumang relasyong hawak ko na pumipigil sa mga bagong tao na pumasok sa buhay ko. Tamang posisyon ko ang aking sarili na magmahal at tumanggap ng pagmamahal sa tamang paraan. Humihingi ako ng lakas ng loob na lumayo sa mga gusto mong layuan ko. Hindi ako babalik sa mga pilit niyong ilayo ako. Salamat, Ama, dahil alam kong mahal at inaalagaan mo ako. Ang iyong mga iniisip ay tungkol sa kapayapaan, hindi kasamaan, upang bigyan ako ng inaasahang wakas. Hindi mo hahayaang sayangin ko itong mahalagang buhay na ibinigay mo sa akin sa altar ng mga nakakalasong relasyon. Salamat sa pagdinig at pagsagot sa aking mga panalangin, dahil nananalangin ako sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung nanonood ka pa rin, bahagi ka ng pamilyang Kristiyano. Dahil sa iyo, makakagawa ako ng higit pang mga video at makapag-aalok ng insightful Bible inspiration. Salamat sa pagiging bahagi ng pamilyang ito. Umaasa ako na mayroon kang isang kamangha-manghang araw. Pagpalain ka ng Diyos,